Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po ay nagagalak na kapiling po natin ang bawat isa. Especially kay Nanay Mercy. Nanay Mercy, kami ay laging masaya kapag nakikita po namin kayo. That's right. And then sila Brother Jared at sila Sister Kate. So, maraming salamat po sa Panginoon. Buksan po ninyo ang inyong pong mga Biblia sa Titus chapter 2. Titus chapter 2, every Sunday morning, pinag-aaralan po natin ang Book of Titus. At nakita po natin sa chapter number 1, nung iniwan ni Paul si Titus sa Crete, ay naiwan si Titus ng isang trabaho na magtayo ng mga simbahan sa mga island of Crete. Hindi lamang magtayo ng simbahan, nakita din po natin sa chapter 1, na trabaho ni Titus na mag-appoint, magtalaga ng mga pastors sa bawat kongregasyon na kanya pong itatayo. At bukod doon, sa huling bahagi ng chapter 1, nakita natin kung paano din-describe ni Paul kay Titus, sino ang mga false teachers, sino yung mga vain talkers, sino yung mga apostate na mga tao sa Crete. At bilang contradiction, makikita natin sa chapter 2, verse number 1, sabi ni Paul, "But speak thou the things." So nagbigay si Pablo ng strong contrast between Titus and the false teachers mentioned in chapter number 1. Titus, ito ang mga katangian ng mga false teachers. Ganito sila, ganito ang kanilang pagtuturo. Pero ikaw, Titus, gusto ko na magsalita ka ng mga bagay na akma sa mainam na katuruan, sa malusog na katuruan. Yun po yung sound doctrine na napag-aralan po natin last week. And last week, bilang review, nakita natin na pagka sinabi pong sound doctrine, hindi ito yung kung paano magsalita, hindi paano ito yung postura ng tagapagturo. Kasi tandaan niyo po, si Apostol Pablo po, ang sabi po ng mga tao sa Corinto, yung bodily presence po ni Pablo ay mahina. Your bodily presence, paano nangyari na kung ikaw ay magsalita sa iyong sulat ay napakalakas mo, napaka-powerful mo, napaka-ina mong magsulat. Pero yung bodily presence mo ay mahina. Your bodily presence is weak and your speech is contemptible. Pag sinabi kong contemptible, hindi ba ina? Hindi magaling magsalita. So, si Pablo na nagsabi na kailangan ng sound doctrine, hindi siya dynamic teachers. Hindi siya dynamic preacher. Ang nakakalungkot po sa ating pong panahon, ang mga tao, ang mga churches right now ay nasa trend na mas gustong pakinggan ang ear-itching preaching kesa ang sound doctrine. Pero nakita po natin last week na kapag sinabing sound doctrine, ito po ay kung paano ipinapaliwanag po ang scripture. Tandaan po natin, ang pinakamahalaga pong pag-aralan lagi po sa church ay ang salita po ng Panginoon. Hindi ang idea ng preacher, hindi ang opinion ng preacher, hindi ang tradisyon ng mga churches. Ang napakahalaga ay ang maunawaan po natin ang salita po ng Diyos. At sa succeeding verses from verse 2 hanggang verse number 10, nagbigay si Pablo ng 5 group of church members that would benefit sa sound doctrine. At ngayong umaga, pag-aaralan po natin yung dalawa po doon, yung pong mga aged men, at yung pong mga aged women. Bilang disclosure po, right now, I think, sa church po natin, wala pa tayong aged men. Kasi pag sinabi pong sa aged woman, I think marami po sa atin ngayong aged women. Nung sinabi ni Paul ang katagang aged men at aged women, hindi po nakabase si Paul sa 21st century na kustumbre. Kasi sa ating panahon, pagka ikaw ay teenager, young women ka. Pag ikaw ay 21 na, ano ka na? Aged men ka na o adult ka na. Hindi po ganon. Sa panahon po ni Pablo ng Greco-Roman world, pag sinabing aged men, naranasan mo na, marami ka nang naranasan sa buhay. You experience everything in life at itinitingala ka ng society na, ang lalaking ito, ang babaeng ito, they were aged. Meaning, hindi lang sila matanda sa edad, kundi naranasan nila yung experience sa buhay. Approximately, pwede natin sabihin, around 50 and onward, 50-year-old and onward.
And dito, sa aged women, base sa Greco-Roman culture, pag naranasan mo na yung childbearing age, nakapagpalaki ka na ng mga anak, at yung mga anak mo nakapagpamilya na rin, ikaw ay tumanda na, yun ang tinatawag na aged women. At sa mga syudad po, sa mga syudad ng Crete, may mga aged men at aged women po na nasave. Na ngayon, tinutusan ni Paul si Titus, magsalita ka ng mga akma sa sound doctrine upang ang mga aged men ay magkaroon ng 6 na katangian. 6 godly characters, at sa mga aged women, 4 na katangian. At yun po ang plano natin pag-aralan. I don't know, talagang kailangan ng men ng mas godly characters kaysa sa mga women. Pero pag tinignan niyo po ang ating pag-aaralan, bakit 6 ang binigay sa aged men at 4 sa mga aged women? At yun po ang pag-aaralan natin. Titus chapter 2, verse 2 to 3, babasahin ko po, sundan po ninyo ako sa inyo pong mga Biblia. Titus 2, verse number 2, that the aged men be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience, the aged women likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things. Shall we pray? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon dahil meron po kami kalayaan sa umagang ito na pag-aralan po ang inyo pong salita. Salamat Ama sa Book of Titus na inyo pong iningatan, inyo pong pre-reserve, inyong in-inspired, at sa amin pong mga panahon ay meron po kaming Book of Titus na pwede namin malaman ang papel ng sound doctrine sa buhay po ng mga tao. We pray na sa umagang ito, bigyan niyo kami ng tulong na properly namin ma-interpret ang inyong pong salita so that we can discover the truth of your word and we can apply it in our lives. I pray that the Holy Spirit work in us. In Jesus' name we pray. Amen. So, in verse number 1, alam natin na inutusan ni Paul si Titus. Titus, I want you to speak the things which become it or appropriate sa sound doctrine. Verse number 2, that the aged men. Ibig sabihin, nakasalalay po kay Titus yung po mga godly characters na ginugusto ng Panginoon para po sa mga aged men. At alam niyo po, para sa ating mga preachers, ang sound doctrine po ang susi ng Panginoon, disenyo ng Panginoon upang ang godly characters po ay mabuo sa ating pong mga tinuturuan. Ganun po ang disenyo po ng Panginoon. Hindi ito entertain ang tao, hindi i-please ang tao. Ang kailangan po ng tao ay ang sound doctrine. At sinabi dito ni Paul kay Titus that the aged men, so tulad ng nabanggit ko po sa inyo, yung pong term na aged men sa Greek ay presbytas, hindi po pinapatungkol po nito yung office of the pastor. We know the same Greek word ginamit ito ni Paul patungkol po sa mga elder, katulad ng in verse number 5, the word elder is the same Greek word. Pero yung elder po na tinutukoy dito or aged men, the same Greek word sila, hindi po ito nakapatungkol sa office of the pastor. Ito po ay ito po ay tinutukoy ni Paul ay yung pong mga tao na advance sa edad, advance sa life experience. Ito lang halimbawa, may mga adult men, may mga older men na hindi ko pa na-experience ang nararanasan nila. Halimbawa, sinananay. May mga experience sa buhay sinananay na hindi ko pa na-experience, kaya sila ay aged, na mas higit sila kaysa sa akin. So nung sinabi ni Paul dito na aged men, hindi sila nagpapatungkol ito sa mga tao na naka-experience na ng maraming bagay sa buhay. They were men who were advanced in age and also advanced in life experience. And approximately, nung panahon po ni Pablo, yung life expectancy ng tao ay hanggang 50 or 60s lamang. Ganun po yung life expectancy. Of course, through the advancement of medicine, sa atin ngayon, umaabot ang mga tao ng 70-year-old at 80-year-old because of the advancement ng medicine. Pero nung panahon ni Paul, 50s or 60, hanggang ganun lang yung life expectancy. At kung umabot ang tao, ang men, ng 50 or 55 or 60, ang tingin ng society sa taong yun, wow, that's an aged man. He experienced a lot in life. So, ito po ang tinutukoy po ni Paul,
Nung sinabi ni Paul, aged men, yun po ang kanyang nasa isip. At dito, nagbigay si Pablo ng 6 po na katangian na pwede pong ma-produce sa mga taong ito kung si Titus ay magsasalita ng sound doctrine. Una ay yung pagiging sober. Yung pagiging sober. Pagiging sober. Verse number 2, that the aged men be sober. Upang ang mga aged men ay maging sober. Yung word na sober po dito, bananggit sa verse number, chapter 1, in verse number, let's see here, verse number 8, Titus 1:8, mapapansin niyo po yung word na sober din sa qualification po ng pastor. Pero yung word na sober ng Titus 1:8 at nung sober ng Titus 2:2 ay magkaiba po ang Greek word. Hindi po sila magkatulad. Yung pong sober dito sa Titus 2:2, ito po ay nagpapatungkol sa pagkakaroon ng pagiging vigilant. Pagiging alerto spiritually. Tinranslate ng mga King James translator yung the same Greek word na ito sa 1 Timothy 3:2 as vigilant. If you check, you can check it at home. But if you check 1 Timothy 3:2, yung word na vigilant in 1 Timothy 3:2 ay the same Greek word po ng sober dito, nepalios, na ang ibig sabihin po nito, hindi lang ito nagpapatungkol ng clear-mindedness, nagpapatungkol po ito ng pagiging watchful or pagiging vigilant. Ito po yung mga tao na sa kanilang pagiging sober, meron silang discernment. Na kapag ginawa nila yung isang desisyon, alam nila ang patutunguhan ng desisyon na ito. Alam nila na kapag may ginawa silang bagay, alam nila, nadidiscern nila kung ano ang magiging kahinat na nito. Ito po ang sober na ito. Ito yung pagiging alerto. To give you an example, isang napakaganda po na katangian po ng mga sundalo sa time ng gera ay sila po ay alerto. Alam nila na isang ibon ng kaaway ay magdudulot ng kapahamakan sa kanila. Alam nila na kung merong bomba dito, kailangan nilang mag-ingat, alerto sila. At ito po yung pagiging sober po dito. Na bilang mga aged men, of course, sa ating pong church ngayon, wala pa pong aged men, pero tayo pong bilang mga men, ninanais ng Panginoon na habang tayo ay lumalago sa ating life experience, inaasahan natin ng Panginoon na kung tayo ay aabot sa edad ng aged men, gusto ng Panginoon na maging sober tayo, maging vigilant, maging mapagmatya spiritually. Hindi po ito physical threat, kundi spiritual threat ng kaaway. Alam ng isang sober man na ang isang action na gagawin niya ay hindi makakadulot ng mabuting bagay. Alam ng aged man na kapag binanggit niya yung isang salita, ito ang magiging dulot nito. Yan po ang pagiging sober, pagiging vigilant. Hindi siya careless at hindi siya impulsive. So, sabi ni Paul kay Titus, magsalita ka ng mga sound doctrine upang ang mga aged men na believers dyan sa Crete ay maging sober. Gusto ba ng Panginoon na maging sober ang mga men? Yes. Of course, kailangan na sound doctrine. Pangalawa po, yung pagiging grave. Makikita niyo po sa Titus 2:2, yung pagiging grave. Pagiging grave. Pag sinabi pong grave, ang ibig sabihin po nito ay dignified, or honorable, or worthy of respect. Worthy of respect. Na kung kayo po ay pamilyar sa Filipino culture, kung titingnan po ninyo ang mga matatandang Pilipino, nadoon lang sila sa kanilang bahay, nakatambay, at ano ang ginagawa nila? Probably, ini-enjoy ang retirement. Ini-enjoy ang kanilang pagpapagal. Wala pong masama po doon, pero kung ikaw ay Christianong aged man, inaasahan ng Panginoon na maging dignified ka, na maging worthy of respect ka. At yun ang kalooban ng Panginoon para sa mga aged men. Pinapakita po nito ng pagiging grave ay yung seriousness of life that reflects spiritual maturity. Na isang tao na aged man, na grave, meron siyang kaseryosohan sa kanyang buhay na yun ay refleksyon na siya ay malago sa kanyang spiritual life. Hindi lang ito grave na parang pagtingnan mo ay napakagandang manamit ng aged man na ito. Hindi.
ito yung pagiging serious in life na refleksyon ng kanyang maturity in his spiritual life. Pagiging great. Pangatlo po, that the aged man be temperate. Temperate. Ito pong temperate na ito po ang same Greek word ng Titus 1:8 na sober. I don't know bakit pinili ng King James translator na pagkaibahin kasi sa Titus 1:8, yung pong word na temperate sa Greek word, yun yung sober. Pero dito sa Titus 2:2, pinagkaiba nila. Now, ito po ay medyo synonym nila, magkaroon ng synonym, magkatulad na salita. Pero yung pagiging temperate po, ito po ay nagpapatungkol ng self-control. Self-control ng desire ng tao. Na halimbawa, desire ng katawan mo na magkasala, gusto ng katawan mo ng physical pleasure, gusto ng katawan mo na mag-fornicate, gusto ng katawan mo na i-disobey ang Panginoon. Yeah. Kung ang isang tao ay temperate, isang aged man ay temperate, kaya niyang kontrolin ang kanyang katawan, ang kanyang sarili. Ito pong pagiging temperate, ipinapakita po nito ang pagiging disiplinado, pagkakaroon ng sound mind na pag-iisip, at ipinapakita po nito, ine-emphasize din ito, yung pagkakaroon po ng spiritual maturity. Na dahil ang aged man ay lumago na sa kanyang spiritual life, kaya niyang kontrolin ang kanyang sarili. Now, tanong, para sa mga tayo ba, kaya nating mag-say no sa ating katawan? Kaya ba nating mag-say no sa ating sarili kung ang ating sarili ay tinutulak tayo sa pagkakasala? Kung ikaw ay temperate, kaya mong sabihin sa iyong sarili, no, hindi ko gagawin yan. No, hindi ko gagawin ang kasalanan na yan. At kung meron kang katangian na yun, you are a temperate person. So, tatlong bagay na binanggit ni Paul kay Titus, magsalita ka ng mga sound doctrine upang ang mga aged men ay magkaroon ng alertness, pagiging vigilante sa kanilang spiritual life, na alam nila ang temptation ng mga kaaway, ng diablo. Alam nila kung paano ang gagawin sa bawat sitwasyon. That's pagiging sober. Pangalawa, pagiging brave, honorable na refleksyon ng kanilang spiritual maturity. At pangatlo, self-control. Pang-apat po, binanggit dito ni Paul that the aged man be sound in faith. Sound in faith. Titus, I want you, inuutusan kita na magsalita ng mga sound doctrine upang ang mga aged men ay maging healthy, wholesome, or sound in faith. Ang tanong, bilang mga Kristiyano, kailangan ba natin maging sound in faith? Now, hindi po lahat ng faith na meron ka ay sound. Kaya po inutos po dito ng Panginoon na ang mga aged men ay maging sound in faith kasi meron pong possibility na ang ating pong pananampalataya ay hindi maging sound. Naunawaan niyo po yun? Gusto ng Panginoon na ang ating pong pananampalataya, specifically for the aged men, na maging sound. Because there are times na ang ating pong pananampalataya ay pwedeng hindi maging sound. Yung pong pagiging sound in faith na hino-hold mo ang iyong pananampalataya even under pressure. Halimbawa sa iyong mga kapitbahay, merong pressure sa iyong pananampalataya, kaya mo bang mag-hold sa iyong pananampalataya even under pressure? That's the question we need to ask. Pangalawa, halimbawa, kung kaya mo bang magtiwala sa Panginoon kahit ikaw na lamang ang tumitindig? Kaya mo bang tumindig sa pinaniniwalaan mo kahit ang lahat ng tao sa paligid mo ay ayaw ng maniwala? That's a being sound in faith. So, dito po, sinabihan ni Paul si Titus na magsalita ka ng mga sound doctrine upang ang mga aged men ay maging healthy ang kanilang pananampalataya. Kasi tandaan niyo po na kahit meron tayong pananampalataya sa Diyos, pwede po itong hindi maging sound. Kaya po tingnan niyo po, marami pong Kristiyano na kapag ka may pagsubok sa buhay, na kapag ka may problema sa pamilya, binibitawan nila ang kanilang pinaniniwalaan. Paniniwala ng maraming Kristiyano na kalooban ng Panginoon na sundin siya sa lahat ng oras, sundin siya sa pagsimba,
sundin siya sa pananalangin, sundin siya sa lahat ng bagay. Pero pag dumating na yung pressure, marami pong Kristiyano ang bumibitaw sa kanyang pinaniniwalaan. Hindi po sound in faith yun. That's right. So ito pong pagiging sound in faith, napakalawak po nito. Pero gusto ng Panginoon na mga aged men ay maging sound in faith. Paano? Sa pamamagitan ng sound doctrine. Panglima, that the aged men be sound in charity. So kung titingnan niyo po yung grammar po dito ni Paul, binabanggit niya dito, sound in faith, sound in charity, sound in patience. Yun po ang structure po ng Titus 2:2. At ito pong pagiging sound in charity, yung pong charity dito, ang Greek word po niyan ay agape, which we all know na ito po ay sacrificial love. Bilang mga aged men, gusto ng Panginoon na ang mga aged men ay maging healthy, maging wholesome, maging sound sa kanilang pag-ibig. Yeah. Pag sinabi pong pag-ibig, hindi ito yung pag-ibig mo sa iyong asawa, hindi po ito yung pag-ibig ng mag-asawa, ito po yung pag-ibig sa kapwa natin. Amen. Kung paano po minahal ng Diyos tayo sacrificially, ganun din po yung pag-ibig na tinutukoy po dito ni Pablo. Ang tanong, sa mga men, tayo ba ay lumalago sa ating pag-ibig sa kapwa sacrificially? Kailan ang time na nagsakripisyo ka sa ibang mananampalataya? Na ay gagawin ko ang isang sakripisyo nito kasi mahal ko si kapatid. Mahal ko ang church member nito. Gagawin ko ito. Sasakripisyo ko ang effort ko, sasakripisyo ko ang oras ko, sasakripisyo ko ang bagay nito kasi mahal ko ang kapatid na ito. Yun po ang charity na tinutukoy dito. Ito pong charity nito, ito po ay sacrificial love. Christ-like love, kung paano sinakripisyo ng Diyos ang kanyang pagbugtong na anak, ganun pong klase po ng pagmamahal ang inaasahan ng Diyos para sa mga aged men na maging sound sila. Ito po yung love na sacrificial. Ito po yung klase ng love na handa kang maglingkod without seeking recognition. Na maglilingkod ka sa taong ito, paglilingkuran ko ang church member na ito, paglilingkuran ko si kapatid na ito na kahit ako hindi i-recognize, gagawin ko yung bagay na to. Ito yung pagmamahal na merong patience and long-suffering. Kung titingnan niyo po, hindi po lahat ng church member ay madaling sumunod sa Panginoon. Katulad natin, kung paano ang Diyos ay long-suffering sa atin at patient sa atin, sa ating pagsunod, ganun din dapat ang pagtrato natin sa mga church member. Yun po ang charity. Ito yung sacrificial love. Ang tanong, mga mananampalataya, especially sa mga men na future magiging age men, are we growing to be sound in charity? That's the question that we need to answer. So sabi ni Paul, dapat Titus mag-preach ka ng mga sound doctrine upang ang mga aged men ay maging sound in charity. At panghuli po at sa mga aged men, that they be sound in patience. Pag sinabi pong patience dito, hindi ito yung patience na, halimbawa, nagluto ka nag-init ka sa microwave ng itlog. By the way, you can cook egg in the microwave. Pagka sinet mo ng 2 minutes yung egg, sabihin mo, ay, hihintayin ko yung 2 minutes kasi meron akong patience. Hindi po yung patience na yun ang tinutukoy dito. Yung patience po na ito po yung endurance. Na habang nararanasan mo yung trials ng pananampalataya mo, habang dumadaan ka sa suffering and trials, kaya mong mag-endure. At inaasahan ng Diyos dito na ang mga aged men, sa pamamagitan ng sound doctrine, ay maging sound sila sa kanilang endurance, sa kanilang patience. Tanong, mga men, especially sa mga Kristiyano, especially sa mga men, tayo ba, pag dumadating ang trials and persecution and suffering sa ating buhay, can we endure those times? Tayo ay hindi bumibitaw sa ating commitment sa Panginoon. Tayo ay nagpapatuloy sa ating commitment sa pagsunod ng Panginoon. At kung ikaw ay nagpapatuloy, meron kang patience, endurance. So, dito, ito pong anim na ito po yung anim na biblical characters na inaasahan ni Pablo na mag-produce sa mga aged men. Paano? Titingnan natin, alam natin contextually, hindi ito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga teaching 101, how to be sober. Yeah.
Hindi po sinabi ni Paul, Paul Titus, mag-produce ka ng lesson na Sober 101. Yeah. Hindi po tinuro po na, alam natin, Titus, gusto kong i-expose mo, gusto kong i-expound mo ang scriptures sa kanila upang ang mga aged men ay maging sober, maging brave, maging temperate, sound in faith, charity, and patience. Bilang application po, kahit po ang church at ang preacher ay nagpipreach ng sound doctrine, and if you don't pay attention to sound doctrine, you will not be like this. That's right. Marami pong Kristiyano ang pupunta lamang sa church na parang religious habit, religious ritual. No. The reason po tayo nag-gather every Sunday and Wednesday po dito is to study the Word of God. That's right. That's the only thing, the purpose of the church. Ang mga churches po ngayon, busy po sila ngayon. Alam niyo po ba? That's right. Busy po ang mga churches because it's the National Baptist Day. Yeah, they can do that, but pag tinignan niyo po ang scripture, it's the pillar and ground of truth. Amen. Yeah. The only thing na mahalaga po sa church ay ang preservation ng truth. That's right. Kaya po tayo, pag nasa church tayo, pinag-aaralan natin yung truth, at kung ikaw ay church member, that you just go to church just to show yourself, and you don't adapt yung mga teaching, yung mga Sunday school lesson, yung mga truth na pinipreach sa pulpito, it is impossible for you to become sober, brave, and etc. That's right. Napansin niyo po yung disenyo ng Panginoon na ang church ay dapat magkaroon ng sound doctrine at ang mga church member ay kailangan tanggapin ito at i-apply upang kanilang buhay ay mabago. By the way, we're not studying the Bible, we're not studying the book of Titus upang maging scholar tayo. Na pagka pumunta ka sa kapitbahay mo, nasasabihin mo, alam ko na ang book of Titus, alam ko na siya. No. We're studying the Word of God so that we can produce this godly character. That's right. right. Diba? Sabi po ni Pastor James, kung ikaw ay tagapakinig lamang at hindi ka tagagawa ng iyong salita ng Panginoon, you are deceiving yourself. Right. And we don't want to deceive ourselves. So ito po yung mga aged men. Pangalawa, sa Titus 2:3, basahin po natin to ng sabay-sabay. Titus 2:3, ready? Read. The aged women likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things. So, dito po sa Titus 2:3, nagbigay po ng 4 na godly characters or biblical characters ng mga aged women ay dapat magkaroon. Ito, medyo appropriate ito sa atin kasi sa ating pong church, sa ating pong fellowship ngayong umaga, marami pong aged women. Pag sinabi, tulad ng nabanggit ko po, pag sinabing aged women, na-experience nila ang buhay. Na-experience na ng mga nanay na magpalaki ng baby. Na-experience na nila ng kanilang mga anak ay maging teenager. Na-experience na nila na yung kanilang mga anak ay nagkaroon ng sariling pamilya. Na-experience na nila ang lahat sa buhay. At yun po yung aged women na tinutukoy po dito ni Pablo. At ang sabi ni Pablo kay Titus, magsalita ka ng mga sound doctrine upang ang mga aged men ay una, magkaroon sila ng behavior as becometh holiness. Napakabigat po nito. Pag sinabi pong behavior, ito po ay yung action mo. Ito yung manner of life mo. Ibig sabihin, pag titingnan ka ng kapitbahay mo o titingnan ka ng kapwa church member mo, nakikita niya ang manner of life mo. Nakikita niya yung outward action mo. Nakikita niya yung behavior mo. Pag sinabing behavior, ito po yung nagpapatungkol sa conduct, manner of life, or demeanor. Idinidescribe po ng behavior kung paano ang isang tao carry niya yung kanyang sarili in daily life. Ibig sabihin, pagka halimbawa tinignan ng aged woman sa kanyang pang-araw-araw na buhay, meron bang kabanalan ang kanyang manner of life? Kung paano siya kapag naglilinis siya sa kanyang harapan? Paano pagkakausap niya yung ibang tao? Paano pagkakausap niya yung kanyang mga apo? Yung pong behavior dito, it's the manner of life, your conduct, yung pang-araw-araw mong ginagawa. At ang sabi ni Paul,
ang mga aged women, dapat ang kanilang manner of life, ang kanilang behavior as becometh holiness. Pag sinabi pong as becometh holiness, fitting for what is sacred. Yung kanilang pang-araw-araw na ginagawa, dapat tugma ito sa kabanalan. That's right. Yeah. Yung kanilang bawat ginagawa sa pang-araw-araw ay tugma sa kabanalan, as becometh holiness. O pinapakita po ng katangiang ito, yung pong conduct appropriate for those devoted to God. Yeah. Ibig sabihin, yung action ko bang ginawa, ito ba ay nagpapakita na ako ay devoted sa Panginoon? Na ako ay may relasyon sa Panginoon? Ito pong behavior as becometh holiness, nire-reflect po nito yung reverence ng isang aged women sa Diyos, Yeah. hindi lamang sa private setting, kundi even sa public setting. Amen. Na pag pinagmasdan mo ang aged woman ito, this woman is devoted to God. Amen. Why? Bakit? Nakikita sa kanyang buhay, sa kanyang conduct, sa kanyang behavior, na become it ito or appropriate ito sa kanyang devotion sa Panginoon. As becometh holiness. At ipinapakita dito na yung godliness na meron ang aged women, hindi lamang ito merely internal, hindi lamang ito internal, but it is visibly expressed sa kanyang conduct or manner of life. So sabi ni Paul kay Titus, I want you to preach or teach sound doctrine upang ang mga aged women, ang kanilang daily lives, ang kanilang manner of life, ay maging tugma sa kabanalan, kanilang devotion sa Panginoon. That's number one. Pangalawa, so, pangalawa at pangatlo po, gumamit si Paul dito ng dalawang negative characteristic na dapat wala ang aged women. Una, not false accusers. At pangalawa, not given to much wine. Pag-aralan natin yun later. Pero ito pong not false accuser, ito po yung pong word na false accuser, ito po ay the same Greek word na ginamit ng mga King James translator sa devil. Pwede natin itong sabihin, not a devil. Because yung word na Greek word po dito ay diabolos, na same Greek word ng word na devil. Right. Kasi pag sinabi pong devil, yung etymology po, yung meaning ng word dito ay accuser. Yes. Yeah. Slanderer. Yep. At yung pong mga tao that who speak maliciously. So sinasabi dito ni Paul, Titus, magturo ka ng sound doctrine upang ang mga aged women ay hindi maging false accuser. Pag sinabi pong false accuser, inaasahan ni Paul na mga aged women were not to speak gossip, mga chismis, Yeah. yung mga accusation, yung mag-aakusa ka na parang kumare, parang nakita ko yung kapitbahay natin, ganito yung ginawa, siguro meron siyang babae. That is being a false accuser. Kung ikaw ay Kristiyano na at aged women ka, the Lord doesn't want you to be like that. Amen. The Lord doesn't want you to be false accuse someone. At ito po yung papakita na, at ipinapakita din po ng pagiging accuser, yung pagsasalita ng careless, Yeah. magsasalita ka ng walang basihan, magsasalita ka ng hindi katotohanan, yun po ang pagiging false accuser. Sabi ni Paul, Titus, magsalita ka ng sound doctrine upang ang mga aged women ay huwag maging false accuser. Gusto kong pansinin niyo po yung progression. Una, action. Pangalawa, speech. At pangatlo, tingnan niyo po ito, not given to wine. Not given to much wine. Not given to much wine. So, ano po ito? Autographa, manuscript, kaya mahirap intindihin ang aking sulat. Pero, not given to much wine. Pag sinabi pong not given to much wine, not enslaved to wine. Yeah. Alam niyo po ba na maraming tao enslaved sa alak? Yep. Na kahit sabihin na ng tao ay gusto ko nang makatakas sa addiction. Yes. Pero maraming tao po ang given to wine. Bakit? Kasi addicted na sila. Yeah. Dito, inaasahan ng Diyos ng mga aged women na hindi sila enslaved sa
alak. Of course, bilang application, ang pinaka-literal na meaning po nito ay yung intoxicating wine, pero we know, bilang application, we can put any other intoxicating drink or Yeah. intoxicating materials. Yeah. Halimbawa, sigarilyo, Yeah. siguro drugs, marijuana. The Lord wants ang mga aged women ay huwag maging alipin ng mga intoxicating materials tulad ito. Yeah. Pinapakita po ng katangian ito ang kawalan po ng self-control. Kung kanina yung action, pangalawa yung speech, ito naman ay nagpapakita ng self-control. At inaasahan ng Diyos, ang mga aged women na kaya nilang kontrolin yung kanilang sarili upang hindi sila maging alipin ng intoxicating wine. Yan po ang not given to much wine. And lastly, teachers of good things. Yeah. Teachers of good things. Teachers of good things. Ito pong teachers of good things, isang Greek word lang po ito sa original, pero ito po ay compound word sa original na nagpapakita ng teachers or instruction of noble and excellent things. Ibig sabihin, kung ikaw ay Kristiyano at ikaw ay na-experience mo na ang mga bagay sa buhay, you are also already an aged women, inaasahan ng Panginoon na ikaw ay maging teachers of good things. Tagapagturo ng mga mabuting bagay. Amen. And we know, kung titingnan niyo po yung context sa verse 4 and 5, ito pong verse number 3, yung pagiging teachers of good things, ito pong instruction ito, ina-anticipate po yung verse 4 and 5, where aged women are specifically tasked with teaching the younger women. And we're going to see that in next week. Pero bilang mga aged women, gusto ng Panginoon na ikaw ay maging teacher of good things. Hindi po ito nagpapatungkol na kailangan every Sunday magtuturo ka in the pulpit setting. Kasi ito po, more on ito. Ito po ay more on teaching, public teaching authority. And we know sa Scripture na mga women, disenyo ng Panginoon sa church na ang mga women ay maging silent in terms of teaching publicly. That's right. Yeah. Pero ano tinutukoy dito ni Paul na teachers of good things? Halimbawa, parang ganito po. Halimbawa, darating yung time, si Mikey, si Cham, at si Nicole mag-aasawa sila. At magtatanong sila sa isang aged women na, halimbawa, Nanay Wilma, merong nanliligaw sa akin na ito. Si Nanay Wilma bilang aged women, dahil sa kanyang experience in life, kaya niyang maging teacher of good things That's right. sa ganung setting. Yep. Hindi po ito nagpapatungkol sa public preaching authority na ang women ay kailangan magturo na si Brother RJ hindi na dapat mag-preach. So yung mga aged women na lang mag-preach, hindi po ito tinutukoy po dito. Ito po yung kaya mong turuan ang mga younger women Yes. base sa iyong spiritual maturity, Amen. Yes. base sa iyong life experience. Right. At bilang mga aged women, kalooban po ng Panginoon that you be a teachers of good things. That's right. Na kung may young people, halimbawa, na nakikita nyo, na parang meron siyang problema sa parenting, ay na-experience ko na yun before, meron kang initiative dapat na ipakita sa scripture na dapat ganitong gawin mo sa pagpapalaki sa anak mo. Amen. Kung halimbawa meron kang aged women ka, nakita mo yung younger women, na parang yung kanyang ugali parang hindi mainam, you have the responsibility to teach ano yung tama. Nakuha niyo po ito? At ito po ay disenyo ng Panginoon in the church. By the way, kung titingnan niyo po, ito pong Titus chapter 2, ito po ang disenyo ng Panginoon sa church. Na the aged women will be instructing the younger women. And we're going to see yung verse 4 and 5, napakadami pong binanggit dito patungkol sa younger women. Pero ito pong pagiging teachers ng good thing, tulad ng nabanggit ko po ito, it does not refer to formal public authority, katulad ng ginagawa ng preacher sa pulpito, pero ito po yung nagpapatungkol sa intentional instruction through life and example. Tulad ng nabanggit ko, halimbawa, si Nanay Mercy, nakita niya na meron palang may nagtanong sa kanya na young people, Nanay Mercy, paano mo na overcome yung problema nyo nung kayo mag-asawa pa?
Kung si Nanay Mercy ay teacher of good things, kaya niyang ituro ito sa younger women. So yun po ang tinutukoy po dito ni Pablo, na bilang mga aged women, kinakalooban po ng Panginoon na maging teachers of good things ka. So napansin niyo yung progression? Kanina sa action, pangalawa sa speech, pangatlo sa self-control. Ngayon, sa influence na ng aged women. Now, bigyan ko po kayo ng challenge. Ito pong lahat ng ito, saan niyo ito matututunan? Sa church. Yes. Pwede ka bang mag-enroll sa TESDA? Sabihin mo, ay, gusto kong matuto na maging temperate. Maglalagin ka sa TESDA, makikita mo ba doon yung course, How to Become a Temperate Person. Saan niyo makukuha ito? Yeah. Ito po ay dinisenyo ng Panginoon. Of course, let me say this, kalooban po ng Panginoon na tayo po ay magkaroon ng mga katangiang ito. Amen. And that's the reason we are gathering every Sunday here. Amen. And that's the reason also ang mga preacher are trying to study the Word of God so that we will make sure na what we are preaching is sound doctrine. So that when the believer receive the teaching of the Word of God and Yes. apply it in their lives, pwede kang maging ganito. Pwede That's kang right. maging ganito. Right. Pwede kang maging ganito. Yan po ang napakaganda pong disenyo ng Diyos sa isang simbahan. Na kung ikaw ay Kristiyano, na hindi ka magpapasakop sa Word of God, Yeah. hindi ka magpe-pay attention every time na merong teaching ng Word of God, Yep. I doubt na malalaman mo yung mga bagay nito. Kung ikaw ay pupunta sa church just to show yourself, kung ikaw ay pupunta sa church para lamang, ano bang bago sa church? Ano bang bago sa church? At wala kang attitude na, ano kaya ang malalaman ko ngayon sa church? Kung wala kang ganang puso, may hirapan kang ma-develop ang mga That's godly right. characters. Yes. So napakaganda po ng disenyo ng Diyos sa simbahan na sa pamamagitan ng sound doctrine, exposing the scripture to the people, pwede pala akong maging sober. Amen. Pwede pala akong maging grave. Pwede pala akong maging not false accuser. Bakit ganun ako? Bakit ako laging nag-chichismis? Kailangan mo ng sound doctrine para mawala ang pagiging chismosa mo. Nakuha niyo po yun? Yeah. So, bilang mga mananampalataya po, tulad ng nabanggit ko po sa inyo last time, mahalaga po ang church. Amen. Kung Yeah. sa umagang ito, hindi ka pa saved, hindi ka pa ligtas, kailangan mong mag-repent at manampalataya kay Jesus Christ. At pagkatapos nun, ikaw ay saved na, kailangan mong mabaptize upang maging bahagi ng church. Amen. Kasi dinisenyo ng Panginoon na mapakinggan mo ang sound doctrine sa church upang mahubog ka, ma-form ka ng Diyos sa kagustuhan niya na tao. Yes. At kung tatanggapin mo ang Word of God, i-apply mo ito sa iyong buhay, ito po ang resulta. Napakagandang buhay. Napakagandang katangian ng pagiging Kristiyano. So, next week po, pag-aaralan natin. So, ngayon, mga aged women lang ang ating napag-aralan. Next week po, lahat tayo applicable dito. Younger women and younger men. And hopefully, God willing, servants. Wala naman sigurong servant ngayon. May servant pong binanggit dito, pero wala na pong slavery ngayon. So, but we'll study that. Amen. Shall we pray? Ama namin Diyos, salamat Panginoon sa Titus chapter 2 na ipinakita niyo po sa amin kung ano po ang papel ng sound doctrine sa church. Salamat Ama dahil napakaganda po ng disenyo ninyo sa church na kung saan kung ang preacher ay magtuturo ng sound doctrine at tatanggapin po ng mga church member ang inyong pong salita at i-apply nila ito sa kanilang mga buhay, ay pwede silang magkaroon ng mga godly characters na aming pong pinag-aralan. We pray na tulungan niyo po kami na tanggapin ang inyong pong salita at i-apply ang inyong pong salita in our life. In Jesus' name we pray. Amen.